Praise. Okay na. Ayan, good morning po sa bawat isa. Start na po natin yung Sunday Bites natin. Ayan. But before that po, let's pray muna. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, muli sa napakagandang araw, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat po sa mga tao, Panginoon, na idinako mo, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Lord, sa Sunday Bites namin na to, Panginoon, Lord, ikaw ang mangusap, Panginoon. Ikaw ang maitaas namin, Panginoon. Ikaw ang maramdaman at maranasan namin, Panginoon. Lord, guide us, Panginoon. Help us, Panginoon, sa kung ano man yung gusto mong iparating sa amin, Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa araw na to. And hinihingi po namin, Panginoon, yung knowledge and wisdom mo, Panginoon, para maisapamuhay namin at tanggapin ng aming mga puso, Panginoon, yung salita mo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray, Amen. Ayan, start po tayo. Ayan, so ngayon po yung theme natin, Joy of Bearing Fruit. Ayan, sa John 15:5-8 po yun makikita. And related din po dyan, syempre yung Sunday Bites ko, nirelate ko na lang po dyan. And yung title po ng Sunday Bites or word natin, bites lang talaga to, bites lang. The Journey of Bearing Fruit. Ayan, yung journey po natin bago tayo mamunga, ganyan. And from the seed to fruits. Ayan, praise God, amen. Ayan, so yun po yung title, The Journey of Bearing Fruit. So ano po ba pag, ano po ba pag sinabing journey? So, ibig sabihin, pag journey, paglalakbay, sinners, and paglalakbay. Pero di ba yung journey, bago tayo mamunga, ayun, may process. Kaya nga siya journey, hindi siya isang ganun mo lang, andun ka na agad sa gusto mong mangyari. May process yun kapag sinabing journey. Marami kang pagdadaanan. And yun nga, hindi naman agad-agad nandito tayo, hindi naman agad-agad nandyan ka kung nasan ka ngayon. Kasi marami tayong napagdaanan and marami pa tayong pagdadaanan sa buhay natin. Amen po ba? And ayan, so yung pointers number 1 po natin is know the right path or know your right path. Ayan, so basahin po natin Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen po ba? So, sino daw sa atin yung magtuturo ng tamang landas? Ang sinabi dito, yung Panginoon. Siya lang, walang ibang nabanggit dito na ituturo ng kaibigan natin yung tamang landas sa atin, ituturo ng parents natin yung tamang landas sa atin. Ang sabi dito, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng tamang landas at siya yung gagabay sa atin sa mga ginagawa natin. So, ayun po yan, sa Kawikaan 3:5-6 po yun. So, di ba kapag may pupuntahan po tayo, inaalam po natin kung saan yung tamang daan. Yan, pag may pupuntahan po tayo, kailangan sigurado tayo na makakapunta tayo sa gusto nating puntahan. And bakit? Bakit po natin inaalam yung tamang daan kapag pupuntahan natin yun? Siyempre kasi ayaw po nating maligaw, amen po. Ayaw po natin na hindi tayo makapunta doon sa pupuntahan natin. Kaya, importante po na alam natin kung saan yung daan, na alam mo kung hindi dito, kasi dito. Ganyan. Alam mo kung ano yung dadaanan mo kasi ayaw mo nga maligaw kasi gusto mo, pupunta ka dun sa gusto mong puntahan. Kaya yung know the right path. And yun, same lang din po sa buhay Kristiyano natin na dapat alam po natin na nasa tamang daan po tayo. Dapat alam natin na yung nilalakaran natin is kinalulugdan ng Panginoon. And dapat alam natin na dito tayo dapat dumaan kasi ayaw nating maligaw. Kasi liliko pa ba tayo kung alam natin, liliko pa ba tayo kung alam natin kung saan talaga tayo pupunta? Hindi kasi andun, sa buong journey natin na yon, nakatuon lang yung isip natin kung saan talaga dapat tayo pupunta. And yun, same lang din po talaga sa buhay na Kristiyano natin. And
dapat alam natin kung saan tayo dadaan, na yung nilalakaran natin ay yung path na galing sa Panginoon. Kasi sabi nga po sa verse, siya lang po yung bibigay sa atin ng tamang landas. So, sino ba naman po yung gustong maligaw dito, di ba? Ayaw po nating lahat. Kaya nga tayo nandito sa bahay-sambahan, kaya nga tayo nagsisimba palagi, kaya tayo nagpe-pray, kaya tayo andito kasi gusto natin nandun tayo sa tamang landas. Gusto natin ay yung Panginoon yung sinusunod natin, hindi yung mga ibang bagay. And yun nga, gusto natin na maging smooth yung journey natin bilang Kristiyano. Pero yun nga, hindi naman laging smooth yung dadaanan natin, di ba? Yun nga, in example ko kanina, kapag may gusto tayong puntahan na lugar, kapag pupuntahan na natin yun, hindi naman laging straight yung dadaanan mo. Minsan may baku-baku dyan, minsan may pataas na ganyan, and ayun, hindi siya consistent na okay. So, ganun din yung journey natin bago tayo mamunga, bago tayo magkaroon ng growth. Amen po ba? And yung number 2 na pointers po natin, abide with the Father. So, kung alam na po natin yung daan, alam na natin yung path natin, wag na tayong lumiko, wag na tayong umalis, manatili lang tayo sa Panginoon. Yun, wag ka nang liliko. Manatili ka lang kasi, ayun, maraming, example po dito, maraming darating na problema, mga pagsubok, pero dapat nakakapit ka pa rin. Dapat pinanghahawakan mo na dito talaga ako pupunta. Nakakapit pa rin tayo sa Panginoon kasi part ng journey natin yun eh. Na hindi ka laging okay. Aminin po natin yun sa journey natin bilang Kristiyano, hindi tayo laging okay. And minsan may pinagdadaanan tayo na parang sabi nga dun sa may ng Dawnwatch kahapon, ano yung dahilan kung bakit nawawala yung joy ng isang Kristiyano. Kasi, ayun, madami pong sagot, pero ayun, yung iba, tawag dun, kapag may problema, ganyan, parang, nawawala na yung joy, parang ang hirap-hirap maglingkod sa Panginoon kapag mabigat. Pero, hindi po ba natin naisip na isurrender yun sa Panginoon? Nahihirapan ka mag-serve sa Panginoon kasi mabigat. Kaya, anong hinihintay natin? Isurrender natin. Ibigay natin sa Kanya para maalis yung bigat na nararamdaman natin. And yun, sabi nga po nila, sa daan, yun, sinasabi ko po kanina, sa daan hindi laging maganda, minsan may lubak-lubak, ganyan. May pagkakataon pa nga na, ayun, sa mga sasakyan na parang, tawag doon, mababalaho kayo, bubay tawag doon, ayan. Mababala, ayan, part yun ng paglalakbay natin, ayan. Pero, ayun, ito yung sigurado tayo dito yung sigurado tayo habang naglalakbay tayo kasama natin ng Panginoon. Sa buong journey natin, kasama natin ng Panginoon. And, yung panghawakan natin, hindi niya tayo iiwan sa journey na yun. Kasi, ayun, sabi nga po dito sa inano ko, from seed to fruit. Fruit. Ayan. So, simula buto pa lang tayo na tinatanim, na pinapalago, hanggang sa mamunga tayo, kasama po natin ang Panginoon. And, ayun nga, kahit nga hindi pa tayo pinapanganak, kilala na tayo ng Panginoon, kahit hindi naman natin siya kilala. Amen po ba? Ayun, yun. Sigurado tayo doon na sasamahan tayo ng Panginoon sa journey natin. Na hindi tayo mag-isa sa paglalakbay na yon kasi kasama natin siya. So, sa Isaiah 41 verse 10 po, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Amen po. Sabi po dito, so do not fear. So sa journey natin, ayun, ang dami, yun, paulit-ulit, ang dami-dami nating nararanasan na ibang mga problema, ganyan. Kasi, yun nga, may estudyante dito, may nanay, basta iba't iba po tayo. And hindi naman po tayo laging magkakasama, minsan nagkikita lang tayo sa mga gawain. And, ayun, hindi natin alam kung ano ba yung nangyayari sa bawat isa, pero alam natin na kasama nila ang Panginoon, na hindi sila nag-iisa. And sabi dito, I am with you. Na kahit saan tayo magpunta, kasama natin ang Panginoon. Wag tayong matakot. Ayun nga, katulad ng natin last, abide. Lagi nating sa isip natin na abide pa rin. Kahit anong mangyari, manatili pa rin tayo sa Panginoon. Kahit na anong problema na dumating sa atin, isuko na natin, isurrender na natin sa Panginoon. Kasi, ayun, kung parang ang hirap-hirap maglingkod kapag ang bigat-bigat po ng nararamdaman nyo, di ba? And, ayun,
I believe na lahat tayo naranasan yan. Pero kapag nag-pray tayo, kapag isinurrender natin sa Panginoon, ayun, subok na po yun na parang gagaan yung pakiramdam mo. And ayun, kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, naniniwala tayo na buhay siya sa buhay natin. Amen po ba? And yun nga, sabi dito, for I am your God. Siya po yung God natin, di ba? Sabi natin kanina, siya lang yung nagbibigay ng tamang landas sa atin. Kaya, saan pa tayo mag-a-abide? Di ba? Sa Panginoon lang, kay Lord lang. Kasi, palalakasin niya tayo at tutulungan niya tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Ayun, kapag dumating yung araw na, matatag na po tayo, namunga na tayo, syempre aanihin na po natin yun. Kasi nga, from seed to fruit. Hindi naman, ang hirap naman po kung lagi tayong seed lang, na hindi na po tayo lumalago. Amen po. Huwag nating i-desire yun na kapag itinanim ka dito, dito ka na lang. Kasi yun nga po, ano bang ginagawa kapag nagtanim? Kailangan nating alagaan po ng fertilizer, ng dilig, ganyan. Kasi, ayun, ang hirap kapag hindi po tayo lumalago sa buhay Kristiyano natin na hanggang buto lang tayo, na hindi natin, parang yung bonsai ba yun? Yung maliit, di mo man lang naranasan maging kahit maliit na na puno lang. Gusto mo, ang tawag doon, gusto mo nandun ka lang sa buto. Pero kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, hindi niya tayo bibiguin. And kapag sa Kanya tayo nagpasakop, siya yung magpapalago nun sa atin. Siya yung magbibigay ng growth sa atin. Siya yung hindi lang tayo magiging buto, kundi magiging isa tayong puno at magkakabunga tayo someday. Kasi, ang hirap pag lagi lang tayong nandun sa point ng buhay natin na ayaw natin lumago. Kasi yun nga, may fear. Pero sabi dito ng Panginoon, so do not fear. Huwag kayong matakot. Oo, given, sinasabi nila, mga tao tayo, natatakot tayo, ganyan. Pero alam mo na sasamahan ka ng Panginoon. Alam mo na nandyan ang Panginoon and ang dami niyang pangako para sa'yo. Ayan, paano ba natin malalaman yung pangako ng Panginoon? Basahin natin yung salita niya and doon natin matatagpuan kung ano ba yung kaya niyang gawin. Doon natin makikita na, ganito pala yung kayang gawin ni Lord. As nakikita lang, hindi sapat na nakikita lang natin sa buhay ng ibang tao. Mas maganda kung ikaw mismo yung makakaranas nun. Amen po, na hindi lang natin sinasabi na, ang ganda naman ng buhay ng taong to, parang ang buti-buti ng Panginoon sa buhay niya. Pero mas maganda po kung sarili mong testimony na ang bait ng Panginoon, tapos ang ganda ng buhay ko dahil sa Kanya. Amen po. And ayun, yung number 3 po, ayan. So, ang dami na nating pinagdaanan, mga problema, umaano tayo sa journey natin, alam natin kung saan tayo dadaan. And eto na po yung time na mag-harvest na tayo. Isa na tayong fruit. Ayan. Isa na tayo, namumunga na tayo, and namumunga na tayo kasama at sa tulong ng Panginoon. So, ano bang ginagawa pag nag-harvest? Parang, mag-harvest ka and mag-celebrate ka kasi, kasi kukuha ka na and namunga ka na, ganyan. And mag-celebrate ka na kasi sa buong journey mo, sinamahan ka ng Panginoon at hindi ka niya pinabayaan. Hindi niya tayo pinabayaan na maging buto lang. Gusto niya mamunga tayo. Amen po. Ayun. Dahil nanatili, bakit po ba tayo nandito ngayon? Kasi nanatili po tayo sa Kanya. Kasi hindi po natin hinayaan na hanggang dito lang tayo. Hindi po tayo nakikinig sa mundo na, ang dami-daming sinasabi na makakapag-down sa atin. Pero pag sa Panginoon talaga tayo nakinig, subok na po na, gaganda yung buhay natin. And, makikita natin kung ano talaga yung purpose natin sa buhay. So, ito na yung bunga ng paglilingkod natin, yung pag-harvest natin, ito na yun, yung bunga ng paglilingkod natin sa Panginoon. Titignan mo, kasi yun sa buong journey mo, hindi imposibleng walang nagbago sa'yo. Hindi imposibleng hindi ka binago ng Panginoon sa buong journey mo. Ayan, bigay po tayo ng example sa pag-uugali natin. Kung dati tayong mainitin ng ulo, ngayon hindi na. Parang, hindi ka na hindi na sa anger agad yung pumipindot sa mo. Parang, kasi kilala mo na yung Panginoon eh. Kasi, sabi ng Panginoon, hindi naman po bawal magalit, pero yun nga, parang kapag sobra-sobra na yun po yung bawal. Ayun, sa pag-uugali natin, hindi na tayo mainitin ulo, ganyan. And kung dati po,
ayan, sa mga kabataan uso din to, pero sa mga nanay din po siguro. And kung dati overthink ka ng overthink, ayan, kung ano-ano yung bagay na iniisip mo, kung ano-ano yung pinapangunahan mo, kahit hindi pa nangyayari, kasi ganun po ako. Ayan, pinapangunahan ko yung nangyayari. Ayan, overthink ka ng overthink, pero ngayon, hindi na, kasi natuto na tayo mag-surrender. Amen po. Hindi na natin, ayun, sabi nga, pag sinurrender mo na, as in, isurrender mo na ng fully. Huwag ka na magtira na kapag, Lord, binibigay ko na sa itong problema ko, pero maya-maya, ay Lord, paano bang gagawin ko? Ganyan. And ayun, ang hirap po nun kapag hindi natin sinurrender ng buong buo. Kasi mag-overthink tayo, madami tayong iisipin. Pero kapag sinurrender natin ng buong buo sa Panginoon, ayan, magiging smooth yung journey natin kasama yung Panginoon. Amen po ba? Ayan. And ayun, eto pa, bigay pa tayo ng example. Ayun, kung dati mainggitin ka ganyan, pero ngayon hindi ka na naiinggit kasi kasi alam mo na kung may plano si Lord sa kinaiinggitan mo, higit na may mas plano siya sa buhay mo. And yun nga, ayun, hindi dapat tayong mainggit sa iba kasi kung yun binibless ni Lord, ibibless ka din ni Lord kasi anak ka din niya, 'di ba? What more pa na, ayun, andito ka lagi sa simbahan, nagsiserve ka sa Kanya, and ayun, sa'yo meron ding pagpapala, hindi lang sa Kanya. Amen po ba? Ayun, so sinamahan ka nga ng Panginoon sa journey mo, and hindi ka niya iniwan. Ay, hindi ka niya iniwan sa buong journey mo. Yan nga sinasabi ko na nung seed pa lang tayo hanggang naging fruit tayo, nandyan na ang Panginoon. So, sinamahan ka nga niya simula pagkabata mo hanggang sa lumaki ka, ganyan. Tapos hindi ka pa maniniwala na may plano siya sa'yo. And ang dami-dami niya nang nagawa sa buhay mo, pero nagda-doubt ka pa din. Pero ayun, sabi nga nila, tao po tayo, ganyan na panghihinaan ng loob. And madalas tayo yung bumibitaw sa Panginoon, pero siya hindi niya po tayo binibitawan. So ayun po, ulitin ko lang po yung mga pointers natin. Know your right path or know the right path. Alam mo dapat kung saan ka dadaan. Alam mo dapat kung ano yung nilalakaran mo. At higit sa lahat, huwag tayong magsawa na manatili. Abide with the Father. Yun po yung lagi nating iano sa isip natin na manatili tayo. Alam na natin yung daan naglalakad na tayo, pinupuntahan na natin, nandun na tayo, tapos bigla tayong liliko. Liliko tayo ng pupuntahan. Ayan, naligo. Ayaw nga nating maligaw, tapos magpapaligaw tayo. Ayan. And yung number 3, ayun na po yung harvest. Yung 2 po, abide with the Father po. And yung number 3, yun na po yung mag-harvest na tayo. Kasi pinalago na tayo ng Panginoon. Ang 3 po, harvesting your fruits. Ayan. So, conclusion po natin, ayan, sa journey po natin, ayun, alam na natin yun, nasasamahan tayo ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Sa journey po natin, kahit ano pa yung pinagdaanan natin, kahit ano pa yung pinagdaanan mo, kahit na umalis ka pa sa Panginoon, pero hindi titigil ang Panginoon para hanapin kayo. Kasi, kapag bumalik tayo sa Kanya, isa po sa na-realize ko din, and ayun, alam naman nating lahat na we are always welcome. Kahit ano pang nagawa natin, lagi tayong welcome sa Panginoon. And kapag pumunta pa tayo sa Kanya, hindi siya magagalit. Yayakapin lang niya tayo kahit na tingin natin sa sarili natin, hindi na tayo karapat-dapat. Oo, hindi tayo karapat-dapat, pero ayun, minahal tayo ng Panginoon At siya yung nagbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy. Kaya saan pa ba tayo mananatili sa Panginoon lang? So yun, sa journey po natin, kahit ano pa po yung pinagdaanan natin, ang mahalaga po, namunga tayo. Ang mahalaga, mamumunga tayo kasama ang Panginoon. Amen po. Ayan. So yun lang po, bites lang po talaga. Ayan, let's pray. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa napakagandang umagang ito muli, Panginoon. Maraming salamat po sa salita mo, Panginoon, na tinanggap po namin, Panginoon. Lord, alam po namin nakasama ka namin sa journey namin, Panginoon. Simula, buto pa lang kami, wala pa kaming alam, Panginoon. Nandyan ka na, Panginoon. At hanggang sa, ayun, ikaw ang nagpapalago sa amin, wala nang iba, Panginoon. Ikaw ang nagtuturo sa amin paano maging para maging mapagpakumbaba, Panginoon. And ikaw, Panginoon, yung nagtuturo ng magagandang bagay sa amin at tatanggapin namin yun ng buong puso, Panginoon. Maraming salamat po sa
Ayan, sa proteksyon, Panginoon, sa pag-ibig na walang sawa mong ibinibigay, Panginoon, kahit hindi naman namin deserve, Panginoon. And sa journey nga namin, Panginoon, kahit madapa kami, alam namin, Panginoon, na may aakay sa amin. Kapag di na kami makalakad, Panginoon, alam namin na may papasan sa amin, Panginoon, at ikaw yon. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng nandito, Panginoon, at sa mga wala pa, Lord, traveling mercy po sa kanila hanggang sa makarating po sila sa iyong bahay-sambahan. Sa iyo na po namin itinataas ang buo naming gawain, simula ngayong umaga hanggang gabi, Panginoon, ay sasamahan mo kami. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.